Ay, hirap pag-friendly. Oh, kasara. Ayan nyo, dadalaw din kayo rito. Ayan nyo, pangarapin nyo. Yami ako. Paano tayo? Kapag may-store ko kayo rito, ibig sabihin ano na. Word passer ka na. We call it kasarap. Pwede, pero tanggalin muna natin ito, ha? Dinagdag lang namin yung prostitution. Ito naman yung masasarap na krimen nyo eh. Yung crimes against chastity nyo. Okay na natin idugtong kasi na doon yung rape eh. Ano na ito yung kadugtong yun. O kanina patayan, ito buhayan naman. Mas masarap to. Buhayan crimes. Hindi buhayan na po, tama gawin din yung term. Again, we have the crime of crimes against chastity. The root word is chaste. Signifies purity, kalinisan. Chaste. Aleho, pa-dictionary naman, ano ba yung word na chaste? Dali. Ayan, mga purified, walang kaalam-alam, mga innocent. Sige, what else? Ayan, pure in. See? Signifies purity, kalinisan talaga. Sinabi ko na sa inyo to girls ha, kayo lang yung common na meron nito, pero in-include kasi yung mga ibang crime. Like concubinage nyo, although sa lalaki yan, tsaka sa another na babae, pero na yan, chastity pa rin yan. Yung pattern nyo, kasarap. Ayan, like we have C, concubinage. A is adultery. S is seduction. A is abduction. R is rape. Then another A is acts of lasciviousness. Mas madaling matatandaan ko kasarap. Okay, dagdag nyo na yung prostitution, pero yung prostitution, nandun yun sa crimes against morality. Huwag dito. Sa public morals yun. We just code it at one para madaling maintindihan. Okay, kakaiba tong krimen na to, sinabi ko naman sa inyo eh. Yung commonly, yung babae lang talaga meron netong chastity. Okay? Now, the title 11 nyo muna una ulit. This is what you call as private crimes. Private crimes po ito. Private crimes. Private crimes. Pag sinabi nyo pong private crimes, ang pwede lang mag-file neto is only the private offended party. Intindihin nyo muna to kasi delikado. Private offended party lang po ang pwede mag-file neto. Meaning to say, these are crimes that cannot be prosecuted de officio. Sa crime pro nyo mababasa to, cannot be prosecuted de officio. Kuha muna tayong reference para maintindihan nyo muna. We need to jump with Rule 110, Maken. I think it's on section 5. May section 5 mo? Ayan, who must prosecute criminal action? Sige, Maken, paki-check mo na. Tutusin, may mga crimes po kayo na sinasabi ni Maki na pwedeng i-prosecute talaga under the direct control and supervision ng mga public prosecutor. Yung mga crime po na pwede mag-file kahit sino po, is tinatawag yung mga public crimes. Ito mga public crimes nyo can be prosecuted de officio. Kahit sino po pwede po mag-initiate ng criminal action or pwede po mag-file ng complaint or information. Sige, Makin, pakituloy. May private dyan. Sige pa. Forward ka ponte. Next paragraph. Sige pa. Next paragraph pa. The crimes of ayan, sige lang. The crimes of, ayan, makita mo yun dyan. Concubinage, adultery. Sige pa, baba ka pa.
Ayan. The crimes of adultery. Ayan, tingnan nyo, kakaiba to. Kailangan maging technical tayo. Sasabihin dito na dapat na mag-file lang is the offended spouse. Dali, magiging general muna ako. Pero one by one ko yan. Gusto ko muna ipakita sa inyo na private crimes talaga itong mga to. Like in the crime of seduction, abduction, acts of lasciviousness, ang pwede rin lang mag-file is the offended party lang talaga. Nagigets nyo muna pag private crime. Hindi yan magpo-prosper pag iba ang magkakaso. Example natin. Sabihin natin si Harley, inipuan si Makin. Oh. Si Makin, nasarapan. Oh. Hindi dahil nainggit si Pakulaba, kakasuhan niya si Harley. Pag public crime, pwede yun. Pero pag private crime, ang dapat mag-file lang yan, si Makin lang. Siya lang yung offended party. Nagigets yung muna. O, simple muna natin na gano'n. Pero one by one ko. Gusto ko muna ipakita sa inyo na we will call this one as private crimes. These are crimes that cannot be prosecuted de officio. Ibig sabihin, kailangan talaga ng private offended party nyo. Nakuha ba muna? Let's talk about the first crime natin. Ano yung 333 nyo dyan? Adultery. Ayan, unahin natin to. Adultery. Although we'll give it sa kasarap nyo, okay lang yan. Pare-pares na naman. Everyone, adultery. Ito, mali na naman yung mga crime dito pag nag-iisip. Voluntad, sino nagko-commit ng adultery? Babae lang ba? Pwede ba makomit to ng lalaki? Sabi niya yung kabit. Do not say that adultery is committed only by a woman, ha? This is committed by both man and woman. So, isa-segregate natin. Meron tayong tatawagin natin mga offender. At meron tayo, of course, offended party. Example natin. Again, husband and wife. Si Harley tsaka si Makin. Husband and wife. Sinong husband? Si Harley. Sinong wife? Si Makin. Huwag yung baliktarin, ha? Wife mo na. Okay na yan. Okay. Pag crime ng adultery, etong si Makin yung magkukumit. So, meaning to say, the first offender nyo rito is a married woman. Okay, or the term natin should be the wife. Clear mo na, the wife. Siyempre, yung iniiputan sa ulo is the husband, si Harley. Siya yung offended party natin. The husband. Siyempre, it takes two to tango. Hindi nakukomit tong crime na to na mag-isa ka. Hindi mo pwedeng kabit yung sarili mo. Dapat merong another man. Not her husband. Of course, another man. Hindi rin niya kanyang husband. Walang sinabi rito whether kasal or single yung another man, ha? Basta there is another man, not her husband. Nakukuha nyo ba muna? Everyone. Dugi yung mga babae rito sa na naman, sa revised penal code. Kasi adultery, ang dali yung patunayan po. Tignan nyo yung term dyan. Adultery is committed by a married man who shall have sexual intercourse with another man, not her husband. The very act of adultery is all about this one. Nagkaroon lang ng sexual intercourse, but not literally to, na sexual intercourse kaagad. At sabi na Supreme Court nyo, kahit ganito lang po, mere lying. Katabi mo lang yung lalaki sa higaan, there is already an adultery. Hindi pwede. Hindi pwede nag-usap lang, ngayon magkatabi sa kwarto, higaan. There is already an adultery according to your Supreme Court. Mere lying with another man, not her husband. The crime is already adultery. Not literally sexual intercourse. Now, alam ko, malilito kayo rito kasi may naralaki 247. Iba yung 247, ha? 247 is defense of honor. Pwede yan invoke nung lawful husband. Nakuha ba muna? Iba siya doon. Nakot mo having sexual intercourse. Pag pinatay mo, that will be
247, pwede ka mag-invoke. Pero kung nahuli mong gano'n naman, kung magkatabi na sa higaan, naghahalikan, adultery na yung pwede mo ikaso sa asawa mo, tsaka doon sa kanyang kabit. Ngayon, mag-iisipik tayo rito sa another man. Tinatawag po to, pwede in general as paramour. Wala naman po problema. Or pwede nyo po tawagin to specific talaga, adulterer. Yan yung pwede. Clear mo na. Paramour, adulterer. Lalo na pag yung babae, ito kitang-kita to, adultery na to, kung naging pregnant lalo. Lying, tsaka pregnancy, automatic na yan. Good evidence na yan, na there is already an adultery. Okay, nagkakaintindihan mo na. Lagyan mo na yung act, napakadali lang naman eh. Ayan. Si Harley, niiputan sa ulo ni Makin. Si Makin, katabi si Pakulaba. Adultery na rin yun. Ako, yung madali lang patunayan yung adultery. Lugi nga kay Rita Girls. Mas mahirap yung sa amin yung concubinage, mamaya makikita nyo. Now, everyone, makinig maigi, technical po ito. Ang pwede na mag-file ng kaso is only the offended husband. Siya lang ang pwede mag-initiate ng complaint ng kaso. Hindi pwede mag-initiate yung iba. To set an example, paano ko si Harley, sabi ng mga magulang niya sa kanya, Oy Harley, yung misis mo, ano ba yan? Kaladkarin, kani-kanino sumasamang lalaki. Nakita namin doon sa may... Ano ba yung malapit dito umakit sa Teresa? Ano ba na dito sa may iba? Ay, hindi ka pala taga Teresa. Ay, dyan. Ano yung malapit dito yung sa may taas lang? Sino ba taga Teresa rito? Oy, Patigayon, alam mo yan, taga Teresa. Ayun, Hanson. Nakita namin si Makin doon kasama si Pakulaba. Gabi-gabi nasa Hanson Motel sila. Anak, kawawa ka Harley. Iniiputa ka sa ulo nung anak mo, asawa mo. Tsaka nung kabady mo si Pakulaba. Sabi ni Harley, pasensya na mapa, mahal ko talaga si Makin eh. Ngayon, nagalit pa rin yung mga magulang ni Harley. Sinampahan ng kaso si Makin. Pwede ba yung mga magulang magsampa ng kaso? The answer will be no. Private crime. Ang pwede na mag-initiate ng complaint is only the offended husband. Maging specific kayo, ha? Adultery should be filed only by the offended husband. Pag na party, offended husband ay banggit nyo. Naku what if ganito naman, sabi ni Harley, ayoko makulong si Makin. Kakasuhan ko si Pakulaba lang. Si Makin hindi ko sasama sa kaso. Pwede ba mag-prosper yung kaso? The answer is no, it takes two to tango. Dapat kasuhan niya parehas to. I-charge niya both yan. Hindi pwedeng sabihin niya mahal pa yung misis niya. Dapat charge niya both yan. Diba? Ngayon, itong other man nyo na to, medyo delikado. May mababasa kayo dyan sa 333 nyo nakakaiba. Doon banda po sa may mga I think sa the third or fourth. Ilan bang paragraph yan, Sol? Tatlo? Madali lang, basahin muna natin second paragraph, Sol. Kasi huwag na yung punish. Mga acts lang. Ito na po yung last. The person guilty of adultery committed this offense while being abandoned without justification by the offended spouse. Yun, the penalty is kunwari naman si Makin, iniiwan lang pala ni Harley. Siyempre maghanap yan si Makin. Pag inabandon mo yung asawa mo, kaso nga lang mitigating lang, ha? Remember, mitigating is only abandonment. Pag inabandon yung asawa, siyempre kakatiyan, maghahanap yan. Nandiyan naman si kumpare. Inabandon mo eh. Yung inabandon na talaga, hindi yung panadaling iniwan ko, na duty sa Mindanao, hindi ganun yun, ha? Hindi na talaga nagpaparamdam. Mitigating pero may kaso. Hindi kasi pwede pong i-waive yung kasal. Naalala niyo may binagita ko sa inyo, may mga bagay na hindi pwedeng i-waive at i-waive. Katulad ng education nyo. Ito, bawal i-waive yung kasal kasi may tinatawag tayong morality. A waiver cannot be done through the violation of morality. Lalo na yung marriage. Hindi pwede sabihin yung asawa mo na ayoko na sa'yo, losya ka na, pwede ka naman lalaki. Morality, bawal. Bawal i-waive.
Ngayon, doon sa first paragraph pala, sa may bandang dulong, Sol, may mababasa kayo doon. Dito lang yun, para sa lalaki lang yan, depensa niya yan. Knowing her to be married. Nakita niyo ba yung term na yun? Everyone. In order for the another man or the adulterer or the paramour to be guilty of the crime of adultery, the other man must know that the woman is married. Ibig sabihin, exemption to the rule. Pag walang knowledge of marriage, there is no crime of adultery for the man. No knowledge of marriage. Oh, boys, diskarte, ganito lang. Dapat ang alam nyo, ito lagi ko sinasabi, dapat single mom na may tattoo lang. Di mo lang nakasal? Ayun yung qualified single mom na may tattoo. Huwag mo alamin na kasal, pakulaba, mayayari ka. Pagkakaroon ng adultery. Ano lang? Single mom na may tattoo, may sasakyan. Yun lang alam mo. Wala alamin na kasal. Kasi pag alam mo kasal, ay patay ka. May adultery na. Tandaan na, single mom na may tattoo. Exception to the rule. Single mom na may tattoo. Huwag nyo na alamin kung kasal, huwag nyo na tanungin yung background. Kumantot ka na kumantot. Ganun na. Para, may depensa. Kabanin ko po ba kasal, hindi ko po alam eh. Ang pakilala niyo po siya, single mom na may tattoo lang po siya. Diligtas ka. Wala kakasong adultery. Nakuha nyo? Depensa yan pag walang knowledge of marriage. Kasi it requires that the other man must having knowledge. Okay na. That's the crime of adultery nyo. Now, may mahirap pang isang side dito. Kasi may inaral po tayo dati na Article 23 in relation to Article 344 na bababasa nyo dyan. At Article 89, Paragraph 7. Kung ako, yung 344 mo nalulundagan ko, nandun na yun eh. Sa bandang dulo, tingnan nyo muna. 344. Natingin mo na doon sa 344. Nakita mo na yung 344? Ano yan? Referring to? Pardon, right? Tsaka prosecution of offenses of the crimes of concubinage, adultery, seduction, abduction, acts of lasciviousness. Ayun yung sinasabi sa 344 nyo. Sino lang ba pwede mag-file again? Offended party. But in the crime of adultery, mag-specific tayo, sino lang pwede mag-file? Offended husband. Ngayon, yung 23 at 89, paragraph 7 yung magkapatid. Yung tinatawag yung word na pardon. Nilagay 23 para makita nyo. Papagitin din si 344 doon sa 23. Nakita nyo? Tapos maalala nyo to, tignan nyo rin yung 89, binanggit din si 344. Paragraph 7. Everyone, tignan nyo muna. Okay na. Kita nyo, pardon. Diba? 344 din binanggit. Shall be proceeded in accordance with 344. Everyone, 344 is also referring to this word. Powerful tong word yung pardon. What's the reason? Private crime to ulit eh. Kung naalala nyo, ang pardon na inaral natin doon, lalo sa mga korad nyo as executive clemency, could be extended by the President of the Philippines. Yung absolute nyo. Because we all know public crime yan, the real victim is the state. Unlike in crimes of private crimes, yung kasara nyo, except rape is person na way. Ang pwede lang di mag-pardon ito is mismo offended party. Same thing. Or ibig sabihin, pagka adultery na, sino lang pwede mag-pardon? Siyempre, dito sa atin, ang pardon na natin is the husband. Nagigits nyo muna, idugtog nyo na yung pardon. Ganun din po, kung sasampaan niya ng complaint, dapat diba it takes two to tango. Ganun din po pag nagsampa ng pardon. Again, it takes two to tango pa rin. Dapat dalawa yung i-pardon niya. Kung si Harley
eh talagang mahal niya naman si Maken, o ipapardon niya yan. Dapat ipardon niya rin kasama si Pakulaba. Hindi pwedeng ipardon niya lang yung asawa niya. Dalawa po mag-extend. Ang problema sa inaral natin sa 23 at Article 89, paragraph 7 nyo, is requirement is marriage. Pero kasal naman na to. Mas madali yung pardon dito because there was already a marriage. Kaso nga pangit, pag tinignan nyo doon, sa Rule 117 nyo. Bakit? Tinatawag tong grounds for motion to quash. Pag pumunta kayo sa section 2, I think it's paragraph A, B, C, D, E, F, G, H. H? Bakit was H? Section 2. Wag yan. I pala. Ay, hindi yan. Dali lang. Ano ba? A, B, C, D, E, F, G, H. G pala, G. Oh. Already extinguished. Article 9 yun eh. Yung binabanggit ng Rule 117, Section 2, Paragraph G. Kailangan mamomotion to quash yan. Basahin mo Section 1 muna. Bakit? Kailan ba tayo magpa-file ng motion to quash? Dapat before arraignment po. Ang cute nito, magiging technical ako kailangan kong gawin to. Dapat pala ipardon ni Harley bago ma-arraign si Maken at si Pakulaba. Paano ngayon kung on trial na? Tapos ayaw na talaga ni Harley. Nakikita niya yung asawa niya makukulong eh. Ayoko, mahal na mahal ko pa rin to si Maken. Pwede niya pa rin kayang ipardon. Ang cute tingnan nyo, sabi ng motion to quash, dapat ipardon lang natin to sa before general rule. Before arraignment. Ang cute, no? Pero makikita nyo siya. I think it's on section. Hanggang section yan, Maken yung 117 mo? 9? 9, di ba? Punta section 7. Tingnan mo akong binagit yung GHI dyan sa dulo sentence. GHI. Or section 6. Tingnan mo. Ano yung section 6 mo? Ayan. Tingnan mo kung binagit niya sa dulo ng sentence ng GHI. Binagit? Ayan. Sige, pakibasa. Section 6. Ito. Tandaan nyo, binanggit naman yung G. Anytime naman talaga to. Kasi nga, very private yung crime po. Tsaka wala na talagang liability pag pinardo. So, general rule lang, sinasabi na dapat ipardon mo before arraignment. Nakita kasi ako ganito tanong, sayang, kailan daw pwedeng ipardon pag yung wife, teka lang yung adultery, tsaka yung kanyang adultery, kailan daw pwedeng ipardon? General rule talaga before arraignment. Ba't na wala? Wala ba ako? Diyan na ba ako ulit? Sorry, nawala. Sorry, nawala ha. Balik tayo. General rule, again, pag magpa-pardon kayo, dapat before arraignment. But it could be done anytime naman kasi binanggit naman nung section 6 ng same rule ng 117 yun. Alam ko masakit sa ulo, pero in-introduce ko na sa inyo kasi later on mag-aaral naman kayo ng Crim Pro, ganun din yan. Relative na, dapat nakikita nyo na. Ayun yung maling ginagawa natin sa college eh. Dati pag book 1 lang, hindi pinapakita kaagad yung kapatid na ibang subject. Mali yun ng college. Dapat napapakita yan ng mga professor nyo. Kakapatid yung mga yun eh. Nagigets mo na, anytime yan, GH at I nyo. Kasi wala na talagang criminal liability dyan. Clear muna tayo. Again, in the crime of adultery, ang pwede na mag-file to sum it up is only the offended husband, but he should charge because it takes two to tango. The offender, which is the married woman or the wife,
together with the adulterer or the paramour or the another man, not her husband. Okay? Another thing is, of course, kung ipapardon niya, dapat ipardon niya yung both side. Again, it takes two to tango pa rin. O, kung ganun din yung complaint, ganun din yung pardon niya. Clear tayo. O, ingatan ha, wala na sasagot ng adultery, nakukumit na ng babae. Pakiusap. Adultery is committed by a man and a woman. The man is another person, not her husband, and the woman is the married wife. Clear tayo? Next one, concubinage. Oh. Commonly, pag tinanong naman concubinage voluntad, sino nagko-commit ito? O lalaki lang ba? Yan na naman tayo. Man and woman ulit. Nakukuha nyo muna. It takes two to tango, hindi pwede. O pag tinanong kayo ulit muna, can a man commit adultery? Yes, ano siya doon? Adulterer or the paramour. The another man, not her husband. Nakuha nyo? Can concubinage be committed by a woman? Yes. Another woman na kinokohabit or tinitira sa conjugal dwelling or di kaya there is a scandalous manner. Yun yung pwede. Again, maging technical muna tayo everyone. Meron tayo ulit na offender at meron tayo ulit na offended party. The offenders natin are sino? Unang-una is the married man or pwede nyo rin tawagin na of course the husband. A married man or husband. Sino pa? Siyempre yung kanyang Another woman, syempre, not her wife. Hindi to say, ano siya, in general, pwede parang pwede rin the term is concubine. sorry, nawawala. Ano ba yan? Everyone, balik dito. Lumit, palaki mo. Audio check, online babies, nandiyan pa ba kayo? Pasensya, nawawala yung internet. Ganito lagi paghapon, no? Anyway, sabihin nyo lang, oh. Again, everyone, segregate natin. In the crime of concubinage, the offenders are the married man or the husband. Then the another person natin, which is the another woman, the paramour or in term is concubine. Concubine yung tawag natin. Parang si ano nyo, si Solomon. Kilala si Solomon? The wisest person sa buong Bible. Sabi the wisest person in the universe. Kilala niya? Ako, hindi nila kilala. Ano ba yan? Si Solomon. Nasinggero nga lang, tsaka babaero. Meron siyang 1,000 concubine. Ewan ko ba kay, ano, yung kinukuha ni Jesus Christ, mga may tama lahat eh. Oo, totoo. Kita nyo, pinagtitigyan niya ng chance, no? Ibig sabihin may chance kay lahat. Kahit tarantado. Balik tayo rito. Yung offended party, of course, is the wife. Siyempre yung wife natin. Ito ang problema nyo. Sinasabi ko, girls, huwag kayo magtatampo rito, ha? Alam nyo naman yung mababatas noong 1930s, lalaki. Wala pa kasi kayong karapatan mag-aaral noon. Okay, nagkaroon tayo ng feminism. Na pinagtanggol na ni Rizal yung karapatan nyo. O, hindi ka kayo pwede bumoto rin nun eh. Ano na talaga kayo pambahay nun. O, ayan nyo na. May 9262 naman na kayo. Mandali lang. Maraming act po ang inyong concubine.
Maraming ways to commit concubine and there are 3 ways. 3 ways. Di ba, Maring Sol? Any husband who shall keep a mistress in a conjugal violence Sige lang. or Mana? shall have sexual intercourse under scandalous circumstances with a woman who is not his wife, Dali lang. Yung dalawa muna. Habit. Kinohabit mo, pwede po sa conjugal dwelling or di kaya in other place. Binira mo ng bahay, ibig sabihin. Cohabit. Ano ba? Tinira. O pwede rin dito mo tinira. Iba ha? Ano lang, slang. Conjugal dwelling. Yan talaga yung kabit ng mga lalaki. The first act is binabahay mo, ibinahay mo sa ibang bahay. Binila mo ng bahay ba? Talagang kabit. Mas maganda pa yung bahay ng mga yun eh. Diba? Yung bahay ng kabit. Napatawig. Nakita mo na ba yung kay Papa mo? Di ba? Kamaya na dito si Papa mo, nalalaman. Ilang ramos ang gagawin na. In other place, like in Cebu, hindi mo lang alam, baka naka-apartment pa yun doon. Mas maganda pa yung bahay kaysa sa inyo. Hindi kaya pwede makapal yung mukha eh. Binahay dito sa bahay ng mag-asawa. Magpapanggap lang na yan, kumari ko yan. Kumari. Tinira sa bahay. Hindi to literal na tinira, ha? Tinira muna. Iba yung tinira. In fact, hindi kasama yung word na tinira. Although may binanggit si Sol na Sol, pakibanggit mo yung after the conjugal dwelling. or shall have sexual intercourse under scandalous circumstances. I will talk only scandalous circumstance. Mahirap yung word nyo, sexual intercourse under scandalous circumstance. Ang daming maling interpretation nito, pero nakita namin sa Supreme Court, iba talaga yung interpretation nito. Not literally nagkakaroon ng sexual intercourse. Hindi po, ang pwede lang tinira. Hindi yung tinira. Kasi kung magkakaroon ng sexual intercourse at scandalous manner, kasi scandalous manner nyo, nalalaman ng ibang tao. Mag-iiba yung krimen nito pag nahuli kayo ng mga tao na nagsisex sa public. The crime will be 200. Anong crime to? Pag nagsisex kayo sa publiko, yung mga kanta yung BMW, magsisilbing taklob, yung hamog. Ano ba yun? Pahayagan ba yung katanagot yung mga... Ano yung BMW? Ha? Yung kanta ng BMW. Butay na bawal yun. Tangina, that's grave scandal. Di pwedeng makita kayo ng mga tao nagsisexual intercourse. Nag-iiba yung krimen nun. Nagigets nyo mo na. That's grave scandal. Nakita mo yung kabady mo, nagsisex doon sa isang banks. Grave scandal. Ayan. Kita mo, lumulod doon yun. Uwalog yung banks. Tayo na may lindol. Yung pala alam, no? Si Makit pala, tsaka si Hardy. Nagre-resting. Aray ko. Grave scandal yun, ha? Dali. Yung scandalous circumstance nyo or manner, hindi po to literal na nakikita nagsisex. Iba yung crime na yun, that will be grave scandal. Ang sinabi lang po ng Supreme Court nyo rito, you are living just like husband and wife. You are pretending to be husband and wife. Ito yun, hindi yun nahuli na ipag-sex. You're pretending like this one. Talagang parang kayong mag-asawa. Example, nakikita yung lagi nakamotor, mag-aangkas yung kabit. Si Makit siya, si Pakulaba. Example lang, baliktarin muna natin. Mali pala, adultery. Baliktarin muna natin, si ano pala dapat? Si Harley. Si Harley, natuto na, gumanti kay Makit, nagkabit ulit. Pwede kabit. Si Shawi. Dati kabit niya si Shawi. Lagi mag-aangkas, nakikita. Scandalous manner yun. You're just living like husband and wife. Di kaya nung
may resort sila, may ano, sa resort, may reunion sila magkaka-classmate. Sinabi niya, bago kong asawa nga pala si Shawi. Ayan, ayun yung scandalous manner nun. Dami ko nakita nito, nag-interpret lalo doon sa TikTok. May nakita ko lawyer eh. Naku, patay. Hindi nakikita nakikipag-sex. Kasi iba yung crime na yun. That is grave scandal. Nakuha nyo, you are pretending to be living like husband and wife. Kasi later on, pag nasa civil code kami, nag-aaral kami ng family relation, meron yan eh. If you are living na mag-live-in partner na, lagi magkasama, pinipresume ng batas yan na husband and wife. Oo, yung mga live-in partner, husband and wife na yung turing dyan. So, ganun din yung ginagamit dito kung titingnan nyo. Everyone, bibigyan ko kayo ng scenario para maintindihan nyo. O, sumikat to sa Facebook noong I think 2023. Yung major na nahuli sa motel. Yung may video yun, kumalik sa messenger yun. Yung nakapatong yung lalaki doon sa ulo ng babae, pinapakain yung puwet. Naparad nyo? Sa messenger yung kumalat yun. Oo, ganito yung senaryo. Merong wife, naka-video together with the other police officers. Pinasok nila yung motel. Pagpasok yung na video, nakita doon, yung lalaki, nakapatong yung puwet doon sa babae. Oh. Pinapalinis ba yung puwet? Ano yung mapait yun? Papaitan. Pagmahal daw eh, kainin mo, di ba bahayag? Bahayag, ganun ba yung pagmahal mo? Bahayag. Nahuli. Yung lalaki nasa top ng babae. No, hindi yun 69. Tawag namin doon 88. Ano kung mag-gets nyo? Pag Bisaya ba, 88? Balik tayo. O, nahuli ng asawa. May video talaga. Nahuli doon sa motel. O, first, is that a place of cohabitation? Alam ko, dwelling yung definition nyo doon. But that is not a place of cohabitation. Ano yun? Hindi yun tirahan. Tirahan. Nakukuha nyo? O, is the motel a conjugal dwelling? Hindi rin naman. O, ngayon, scandalous circumstance pa. Nakikita ba sila ng mga tao? O, walang crime na concubinage doon. Nakuha nyo, totoo to boys. Dapat one night stand lang. Huwag yung chichiksin yung babae. Huwag yung bibilan ng bahay. O, ano lang, kantot-kantot lang. Wala, hindi pwede na ano mo talaga yung chichiks mo. Kakasuhan ka talaga ng concubinage. At ito, malalagers, tignan nyo, lugi kayo rito. Yung other woman na to, itong concubine na to, hindi maukulong. The penalty is only this zero. Kahit mag-hysterical ka, hindi makukulong yung kabit, yung asawa mo lang makukulong. Huwag ka na lang magkaso na ito. Lugi ka pa, nakulong pa yung asawa mo. Oo, kawawa. Eh kung gusto mong dalihin yung asawa mo, mahirap pati patunayan to. Mag 9-2-6-2 na lang kayo. Mas powerful pa yun. Mahirap to patunayan yung concubinage. Nakuha niya, ha? Ang hirap niya, no? Walang concubinage pag gano'n. Kahit may chicks yung asawa mo, nahuli mo ng babae, tapos one night stand lang. Walang concubinage dun. Literal concubine, dapat talaga kabit. O kahit nakabuntis yung lalaki ng babae, walang concubinage dun. Hindi katulad yung mga babae, pag nabuntis kayo ng kabit nyo, adultery talaga. Yung sa amin, hindi. Ayan yun, talo pa rin kayo, may 9-2-6-2 yung mga yun, tatawa-tawa kayo. Powerful yung 9-2-6-2 yan. Kung tayo ng public crime yun, kasi sino mag-file nun? First shoot ka sa mga. Madali lang. Concubinage. Same thing po, everyone. Ulitin ko, ang pwede lang mag-file ng kaso is the lawful wife. Sasampa niya dapat ng kaso, both. Ngayon, kung ipapardon niya, ganun din po epekto. Dapat yung dalawa rin. Yung kabet, saka yung kanyang husband. Same with adultery. Clear mo na tayo. Concubinage, adultery. Now, what if this is the scenario? Ibalik natin ulit. Si Harley and Maken. Nahuli niya ulit nakikipag-sex. Si Maken sa ibang babae. Another woman. Talaga na natili yung pagiging niya, Tombi. Guwapo rin. Hindi ka naman mag-i-invoke ng 247, ha? Now, question, Harley. Pwede mo mapakasuhan si Maken na ang kabit niya is another woman na tomboy? Tingnan nyo, everyone yung codal nyo, specific gender to. Kailangan woman yung binanggit at man. Pag sa adultery, kailangan another man.
Nakuha nyo, hindi pwede. Walang adulterate concubinage pag yung mga ibang sexes natin. Kailangan pag concubinage, ang kabit dapat babae. Pag adultery, dapat ang kabit ng babae, lalaki. O vice versa, paano naman makin ko si Harley may kabit, si Kevin balot? O, hindi ka rin pwede magkaso. In fact, noong 2012, meron nangyari niyan, dati gustong amendahan to. Tinatawag nilang husband's lover's bill. Yung kay Tom Rodriguez nyo, tsaka kay ano? Sino ba yung isa? Yung kay Carla Abellana, Dennis Trillo, gustong amendahan to dati kasi yung kabit ni... Si Besa ni Carla doon, si Tom, no? Tapos totoo nung bakla pala talaga ngayon, no? Tapos si Dennis Trillo. Di ba nag-iwalay rin si Carla, tsaka si ano? Bakla si Tom, no? Bakla, nag-iwalay ngayon, alam ko eh. Nagkatotoo yung movie nila. Ina. O hindi rin pwede magkaso doon, wala rin. Kasi specific yung gender nito. Diba? Okay na. Concubinage at adultery. Let's go to another crime. Letter S. Seduction. Yung mga nanonood dyan sa porn site, alam nyo na to pag seduction. Pag seduction po, gusto. Seduce is the word. Gusto ng babae. Tandaan niya, ha? Nagpa-seduce. Ibig sabihin, gusto niya. Nagkaroon ng ganito, kagustuhan niya. Intercourse. Okay? Bakit naging krimen? The very problem is that the woman involved here is a minor. Everyone, you turn it on to 300. Sino ba tayo? 337. Tama ba? 337 tsaka 33. Dalawa pa yung klase niyan. We have two kinds of seduction, which is simple tsaka qualified. Huwag niyong bago-bagoin yung term, ha? Simple lang tsaka qualified po, everyone. Nagiging krimen kasi minor po. Makinig mo na maigi. Later on, you will study under PD 603 that minors are not yet emancipated under the law. Pag sinabi nyo not emancipated, wala pa silang mga legal obligation. They cannot give consent, in short. Ito mga minor na babae cannot give consent. At pinoprotektahan sila ng batas for the reason yung mga bata na yan are ganito. Mga gullible. Or gullible nyo. Uto-uto ba sa Tagalog? Madaling bulahin. At ayun yung ginagawa nyo. Kaya sa TCC, sa SCAS. Kasi may mga kasama na kayo dyan, mga senior high tsaka junior high. Yung mga tumitira dyan, ito yung krimen nyo. Sino? Si Joshua? The pedophile. Pedophilia, patay. Madaling bulahin eh. Unting bola lang yun. Akala nila pulis na yung mga krim eh. Punta, sama-sama yan. Inuman, patay. Jojowa ni Joshua. Based on the real story. No? Pag kayo magjojowa niya, may crime yan. Tratado kayo. Buti lumusot kayo. Pero pag kinasuhan kayo niya, tapos kayo dyan. Everyone, unahin ko muna yung acts. Makinig mo na maigi. Again, nagiging crime, gusto ng babae, nakipag-sexual intercourse, ang problema lang, a minor cannot give consent. They cannot give consent. Pinoprotektahan sila ng batas for the reason that they are gullible talaga. Mga ano yun, uto-uto. Ano ba right pronunciation? Hindi ko pa rin alam eh. Gullible pag gullible. Tignan ko nga, dali na ano ko.
Na-curious ako. Gullible nga. Hindi gullible, gullible. Pero sure eh. Baliktad na E. Alam niyo ba yung ganun? Pagbaliktad yung E, alam niyo ba paano i-pronounce yun? Ano yun? Neutral vowel. Yung ganito ba? Ayun yung baliktad na E. Ay. Ayan o. Baliktad na E. Wala ka ganito. Ang ganito. Shua tawag dyan. Shua. Neutral vowel po. Shua. Madalas yan sa mga Ilonggo, Ilocano. Katulad sa Bisaya nyo rin, ano yun? Kumbaga, tricycle. Ganun sila pronounce. Nag-iiba, pwede nga A, E, I, O, O, i-pronounce. Wala ang problema. Neutral vowel tawag. Neutral vowel. Shua. Anyways, balik tayo rito. Shua. Madali, balik tayo rito. Gullible. Malaki paano yung pronounce? Lahat naman baliktad na yun. Gullible, gullible, gullible. Wala kayo. Shua naman eh. Balik tayo rito. Now, inamend po to, sa totoong buhay po ulit, inamend na to ng bagong anti-rape law nyo. Makikita nyo dyan, naka-footnote ulit. Marisol, patingin niya ako naka-footnote sa 337. RA 11648. O, ito yung bago nyo pong rape law. The new anti-rape law. 11648. Tinaas na po ngayon, delikado na. Huwag na kayo magjojowa ng junior high. Kasi ngayon po, statutory rape na yung 16 below. Statutory rape na yung 16 below. Pag nagjowa ka ng junior high, tapos kahit pumayag pa yan, hindi na po seduction. 16 and below now is already statutory rape. Tangina, tapos karir mo dyan. Capital offense yan. Hindi ka mabibigyan ng bail dyan. O, sige, tira pa ng bata. Tangina. Yung kinabukasan ng bata, puta, pinagtititira nyo. Tangina, kaya kawawa yung Pilipinas eh. Ang daming manyakis eh. Ay, nako, may estudyante ako niya, magte-take out na sa BJMP. I will not name names. Magte-take na sa BJMP. At nirip niya yung, kapatid ng misis niya. 15. 4 counts of rape. Statutory rape. 1 linggo na lang magte-take out na sa BJMP. Yung sakto, nasa BJMP nga siya ngayon. Mas mabilis. Wala pa sa usapang rape. Wala. Hindi tinutulungan yung ganyan. Sakit sa titi mo. Putang ina ka. Nyakis. Pag di nyo makontrol yung kamanyakan nyo mahina yung utak ng lalaki pagka ganyan. Manyak. Tama lang yun. Anyways, balik tayo rito. Ngayon po, sa board exam nyo, kailangan nyo pa rin malaman ulit yung luma. Kasi the age is still 12 to 18. Pero sa totoong buhay, pakiusap, amended na yan, ang totoong buhay natin talaga, 16 to 18 na lang ang seduction nyo. Pero sa board exam nyo, pakiusap ulit. We may still use 12 to 18. Yung pa rin yung nakikita namin mga tanungan. O, tingnan mo, Solesa, anong year lang ba nagawa yung 11648? 2022 rin lang. See? Nagigets ba muna? Huwag niyo kayong makipag-away ulit ha. Hindi porket alam niyo na yung amendments. Balik tayo rito. Now, unahin ko muna to simple seduction nyo. Again, ulit-ulitin ko, yung minor na babae rito is 12 to 18. Dati po kasi ang statutory rape po, nung before the amendment of 8353. Nung sa 8353 pa po, that is 12 years old below. Ito yung statutory rape nyo nun. Ito yung luma ha, pero inirise kaya naggaraw din yung seduction nyo. Nag 16 to 18 na ngayon. Nagigets ba muna ako everyone? For the sake of board exam, you may still see 12 to 18. Pero pag 16 below na talaga yan,
Statutory rape na yan kahit gusto pa ng babae. May purpose yung 11648 nyo. Gusto talaga protektahan yung mga minors natin. Kaya ni-raise talaga yan. Hindi pwede. Kaya huwag kayong naku, delikado yan. Ingat-ingat kayo. Pag may kainuman kayong babae, tanungin nyo muna yung edad. Dapat may birth certificate yan. 18 lang. Huwag kayong kukuha ng iba. Masisira yung karir nyo. Ako nagsasabi sa inyo, ha? Ang dami ko na nakita. May isa pa ako estudyante ulit nun. Team Eco naman yun. Rape din yung kaso ngayon. Tignan nyo, may dalawa akong estudyante manyakis. Hindi natuto. Dapat i-ano ko sa inyo para maano kayo. Di ba, voluntad? Baba? Tangina mo, baka ikaw yung pangatlo, ha? Ay na. Ikaw magturo dyan. Si Joshua. Hindi, wag na kayo magjowa ng bata. Mas masarap yung single mom, siya sabi ko sa inyo. Single mom na may tatulan tayo. Huwag tayo sa minor. Single mom yan. May remote. Mas okay yun, veterans. Sko naman. Mga to, walang dede ito. Kawawa ka rito. Pag tayo dito, simple seduction everyone. Again and again, gusto ng babae. Meron pong consent talaga. Consented talaga yung ginawa rito ng babae. Gusto niya makipag-sex. Katulad ni Joshua, yun yung ginawa niya nakaraan. Anong ginawa ni Joshua? Ito yung madalas para mag-hasuan ka simple seduction. Kailangan may cajolery or deceit yung binanggit po dyan, everyone. Tingnan yung codal nyo. Deceit. Nakita nyo? Marisol, pakibasa nga. Simple seduction. 338? Ano ba yung article mo na? 338, di ba? 338, sige. Simple seduction. The seduction of a minor, 16 and over, but under... Okay na nga, kahit 12 to 18 pa rin po ha, kasi bago yung libro ni Sol eh. Sige ba? Under 18 years. Committed by means of deceit. Oh, yun. By means of deceit. Panloloko, ito yung pambobola nyo, dito yung pagiging gullible para makuha natin yung consent. Makuha nyo muna. Madalas na pambobola, ito po. Tinatawag yung cajolery. The promise to marry. Papakasalan kita kahit saang simbahan. Huwag kang mag-alala, hindi kita iiwan, papakasalan kita. Siyempre, ibibigay niya ng Ecuador niya yan. Promise to marry. Bubo ka ng Ecuador dyan. Na Joshua. Ano ba ginawa mo, Joshua? Ha? Wala ba? The promise to marry. But remember, the breach to promise a marry is not a crime. However, the promise to marry then having a sexual intercourse with a minor from 12 to 18 years old or now 16 to 18 is a crime of simple seduction. Yung breach of promise to marry, hindi naman crime yan. No, kahit hindi man natupad yung pangakong kasal. Pero kung ginamit mo para makapag-sex doon sa minor, that will be a crime now of simple seduction. Madali lang yan. Simple seduction. Ngayon yung qualified nyo, everyone, kakaiba to, tingnan yung word. Naging qualified. Dito may makikita kayong elemento na kakaiba. Marisol, pakibasa nga. The seduction of a minor. Whose? Sige. Committed by any person. Sige lang. 16 and over but under 18 years of age, committed by any person in public authority, priest, home servant, domestic, guardian, teacher, or any... Asan yung virginity nyo? So simple or qualified? May hindi ka binasa, Sol. Okay, basa ko ulit. The penalty higher shall be imposed upon any person who shall seduce his sister or descendant, whether or not she be a virgin or over. Ayan, everyone. Yung kalimutan to. May elemento to na virginity. Dali lang, pag-usapan muna natin to. Pero alam nyo, tinanggal na po ito. Wala na yung virginity. But there are only two crimes that the element is virginity. Punta kayo sa abduction, susunod na yan. Anong klase abduction na may virginity? Forcible or consented? Consented. O, yun, dalawang crime nyo lang merong virginity.
Yung qualified, tsaka mamaya doon sa inyong consented na abduction. Pero tinanggal na to ng Supreme Court nyo. Hindi na. Ano yung sabi ng Supreme Court? Every woman are presumed to be virgin. Naks naman. Yung tenga. Yung, ano ba? Hindi rin eh, pinapasukan yung tenga. Puwet. Ewan ko. Pero tinanggal na ng Supreme Court nyo to, huwag kayo maupenda. Sabi niyo, may show na miss ako yun. Anyways, yung virginity tinanggal na to. Kasi pag nag-aaral kayo nito kay Ma'am Tala nyo Yung mga klase ng hymen, ng mga pepe. Pinakita ba sa inyo? Yung merong crib type. Nakita na ba kayo ganon? Yung maraming butas. Meron din dalawa yung butas. Merong makakapal yung hymen. Merong maninipis yung hymen. Kaya hindi pwedeng isabihin niyo yung virginity sa defloration. It doesn't matter about... Sige, buksan mo rin yung akin. Let's not talk about also yung sa defloration niya kasi maraming ways para ma-deflore yung babae. Tinanggal na po ito. It is not anymore a concept about qualified tsaka consented abduction. Hindi nyo na kailangan yan dyan. Pero tandaan nyo, there are only two crimes referring to virginity, qualified tsaka consented abduction. What is important here is this one. Kaya naging qualified po talaga. Moral ascendancy ulit. Yung lalaki ang merong ascendancy towards the minor woman. Ayun yung mga pinagbabanggit po dyan. Sino yung mga merong ascendancy? Sige. Mariksol, daming binanggit dyan eh. Pero tawagin nyo na lang lahat yan, merong moral ascendancy. Sino? Priest? Sige. Mga public authority, pag naging police din kayo, hindi nyo pwedeng gamitin yan, ascendancy yan. Priest, lalo na si Father, no? Iba'y binibless. Kinikiss yung Pepe, no? God bless you. Parang kibuloy tayo na basta natin yan. Kibo Harley. Nagkikibo Harley tayo dyan. Sige ba? Home servant. Putang ina, taga-bantay. Tangina, tinitira yung mga bata, nililigawan. Hindi pwede yun. Di ba? May mga domestic servants, mga guardians, imbes na bantayan yung bata, iba yung pagbabantay, naglalaro ng bahay-bahayan. O ikaw yung asawa, ako yung tatay, ikaw yung nanay. Ano pa? Anak ko, yung teacher sa school nyo, ewan ko, daming ganyan. Ako never ko ginawa yung mga ganyan. Mataas ethics ko, no? Mahal na mahal namin yung profession namin eh. Tingnan nyo may ascendancy yan. Katulad doon kay Shami kahapon. Hinulaan yung destiny niya. Patay. Hindi, ano lang, ikaw naman. Wala yan. Hirap pag ito chastity. Sabi ko, yung tinatawag namin kwarto o kwatro. Patay. Naku, ang dami sa TCC yan. Alam ko Patay. Na. Balik tayo, ano pa? Ay, Solesa. Tangina, meron din sa LCU. Huwag naman, bad yun Ayan. Basta meron po, i-shortcut nyo na lang, merong moral ascendancy. O yan, like a stepfather, stepbrother. Kaso nag-iiba yung crime pagka ganun. Pag may relationship na, lalo yung stepfather, yung ascendancy ng stepfather, makinig kayo maigi will turn into force or intimidation. The crime will become rape. For stepfathers That is the reason why si Eleo Echegaray is naging liable for the crime of rape. Nakuha nyo? Kaso nga lang, kung alam nyo na si Eleo Echegaray bago nung binitay, alam nyo sinabi niya? Patawarin nyo sambayan ng Pilipino, nagkamali sila ng paghusga sa akin. Pag mamamatay ng tao, may tinatawag kang dying declaration. They already sealed their lips with the truth. Ibig sabihin, gusto siguro nung stepdaughter niya. Totoo yan, this Electra complex. Anyways, punta tayo rito. Huwag lang yung relationship na hindi pwede. Yung tatay mo, tapos ganun. May moral ascendancy, magiging rape talaga yun. Nakuha nyo?
Huwag yung mga ano. Ito lang, meron lang moral ascendancy. Hindi pwede yung direct ascendance mo mismo. Ascendancy, not ascendance ang binanggit. Nakuha? Eh kung lolo yan, tatay mo yan, ay puta, magiging rape yan. Nakuha nyo? Ascendancy lang. Entrusted ka nung ano ng bata. Anong ginagawa mo? Entrusted ka, imbes na bantayan mo, nililigawan mo. Gino-jowa mo yung binabantayan mo. Ay, hindi pwede. That will be the crime of qualified seduction. Now here, everyone, sa crime na seduction nyo, tatandaan nyo to, this is only for the offended woman. Ha? The offended party natin again here is only a woman. Hindi po pwede na lalaki. Woman lang. O, diba? O, paano kung ano, dinyoso, chinupa ka ng teacher mo? Will there be a crime of seduction? Niluhurang ka. Babae na teacher mo, di kaya nan. Babae na ano, madre. May seduction ba? Wala sa amin mga lalaki. Tandaan nyo to, ha? Pambabae lang yan ng minor woman. Iba na yon, pwede yun, acts of lasciviousness. Later on, wag mo na rito, ha? Clear muna tayo. Malayo po, hindi pwede magkaroon ng thin hairline ang seduction at rape. Kasi rape is ayaw. Seduction, gusto ng babae. Ang problema nga lang, minor cannot give consent. Nakukuha. Of course, yung inyong offender is only a man. Iba na yung kaso niyan. Pagka gusto ng babae naman, yung mga inihipuan, iba naman yun. Tingnan nyo, may susunod na crime dyan. Acts of lasciviousness with consent of a minor. Article 3.3. Sol? 339 Ano yung 3.39? Acts of lasciviousness with the Ayan. consent of the offender. O, iba naman to, ha? Minor din po to. Hindi naman nakipag-sex. Pero meron silang acts of lasciviousness with the consent to, ha? Ito may consent din po ng minor. Gusto rin, ay nagpapasuso lang. Makakapap lang muna. Ay, hindi pwede, bawal pa rin. Gullible talaga yung mga bata eh. O may kaso pa rin, Joshua. Nalala mo na yung pinagagawa mo. O, may kaso, dilaplap mo, tarantado ka. Nilaplap mo yung pag-asa ng bayad. Kahit may consent yan, bawal pa rin. O. Tingnan nyo, may kaso pa rin, hindi lang pala ipakipag-sex. Kahit may consent yan yung, ano nyo, acts of lasciviousness. Doon din yan, wala lang sexual intercourse. Clear mo na. Now, yung pinaka-thin hairline nito, makikita nyo talaga yung kamukha. Dito sa term ng crime na to. Yung inyong consented abduction. Because they have the same element po. 12 to 18 din po ito. Article 3.4 3.4 3. Everyone tingin doon. Consented abduction. Naku, patay kay rito. Lalo na ito, yung dinala ni Joshua doon. Saan ba pinakalapit na inn doon sa Morong? Saan ba Joshua? Malapit na inn doon. Hindi mo alam, utang kayo na. Alatag guilty. Tumatanggi. Ay, saan? Ha? Saan? Saan yun? Ayan, pag dinala niyo yung babae doon sa ibang lugar, may crime na kayo ng abduction. Everyone, you take a look with the word abduct. This is the term move away. Taken away. Pwede rin yung word na yan. Ano pa? Move away, taken away. Ito, may nakita ko sa board exam yung ganito. Solemn place. Ibig sabihin, from one place to another. Ha? From one place to another. Dinitbit mo yung babae. Kuha ba mo na? May tinarline siya doon sa seduction. Kasi seduction nyo, ganun din yan eh. Kunwari si Joshua, saan din na lang in? Ay, mo nagtatanong, malapit na in doon sa Barong, sa TCC.
Real Street. Hindi mo alam pangalan? Ay, Leo, ano pangalan ng hotel doon? Wala ko nang tago. Ito mga inosente kayo ah. Ha? Kaya pag dinala mo sa ibang lugar yung babae, hindi pa rin po pwede. Bawal. Kahit with consent, look at this word. Nagbigay naman ng consent eh. Sumama sa'yo. In other words, ito yung mga nagtatanan. Nakipagtanan yung minor. O dinala mo sa ibang lugar. Naku, bawal yun. Dalawa na kaso mo dun. Dinala mo sa lugar, buta, consented abduction na, sumama sa'yo. Tapos, nagkaroon pa kayo sexual intercourse. May seduction ka pa dun. Nakipagtanan. I think sigaring galaw ba? Ikaw ba yung nakaraan humingi sa akin ng payo nito? May pumika. Di ba ikaw? May tagay si iyo dati humingi sa akin ng payo eh. O sino ba yun? Sir, parang kapatid niya eh. Yung kapatid ko po kakadibo lang, tinanan po nung adik sa amin sa lugar namin. Galit na galit siya, sir, pwede ba namin kasuhan? Naku, pag tinignan mo yung batas eh, dapat 12 to 18 lang yung ano eh. Eh, nagdibo na. Wala na yun, wala nang crime na consented abduction. Pwede na yung sumama eh. O ganito na lang gawin nyo. I-blatter nyo, nawala bago nung debo. Sabi kasi niya, nung December daw na ano, nawala. Eh nagdebo, November. Sabi ko, i-blatter nyo nung October. Ayan. Circumvent na law. That's the beauty of your study. Hindi, para may consented abduction pa dati. O sige. O, di shoot sa banga yun. Ewan ko kung ginawa nila. Pero nahuli daw eh. Nasuhan nila. Oo, diskarte yan. Dali lang. Balik tayo rito. Madali lang to consented abduction. Wala sexual intercourse dito muna, ha? Just the word is moving away from another place to another. Gusto nga lang ng babae. Ang problema again, a minor cannot give consent. At eto po, hindi to inamendang 11648 nyo. It remains 12 to 18. Diba? So, nandiyan pa rin yan. Ewan ba't hindi inano? Sa bagay. 12 to 18 pa rin to. Wala kasi naman sexual intercourse dito. Nakuha nyo ba muna? Sumama lang yung babae. Simplest term nyo, tanan na lang. Ito yung ayaw ng babae. Yung tinatawag nyo naman na crime na forcible abduction. Anong article to, ano? Maring Son? 342. Article 342 po, everyone. O ito, without consent na. Wala na pong age dito. Basta woman lang. Ano ginawa sa babae? Taken against her will. Remember this word. Ayaw ng babae. Against her will. Dapat tinangay yung babae na yan kasi nasa chastity tayo. Yung abduction nyo lagi yan. Pag tinangay yung babae, dapat laging meron ito. Ayan, merong pagnanasa. Lewd design. Ngayon, ititin hairline ko muna to kasi delikado. Ang kamukha ng crime ng inyong abduction talaga po, everyone, is the crime of serious illegal detention. Balik kayo ng Article 267 nyo muna, i-clear out muna natin. Nakakalito po ito. Seed or kidnapping yun. Kamukha magkamukha. Because serious illegal detention and kidnapping is also the term abduct. Move away, parehas lang yan. Kinukuha yung tao. Ginagamit din itong mga word nyo po na ito. Everyone, ibaba ko na ito dito. Ginagamit din itong mga to. Move away, taken away. Dinala sa ibang lugar, one place to another. Tapos the same thing, against her will then, or against their will. Tingnan nyo muna, magkamukha. Pag tinignan nyo yung Article 267 in paragraph 4, makikita nyo dyan yung mga minor, tsaka yung female. Nakita nyo ba? Everyone, nakita ba muna? Check nyo. Dito may elemento rin po nung babae. Ano lang difference nito, everyone? Pag titingnan nyo yung scenario, you need to check lagi kung may with or without lewd design. Dito po, walang lewd design, tinangay lang yung babae. Serious illegal detention and or kidnapping.
whether it will be minor. Kasi delikado, kasi dito sa inyong consented may minor na element din eh. Nakuha ba muna? Magkamukha, pero ito talaga, meron pagnanasa. Saan nyo madalas makikita yun? Sa mga bar. Nilalagyan nila ng rape, date, drugs. Ano bang klase? Rohypnol, ayun yung best example. Rohypnol. Nilalagay sa drink sa mga babae. Ayan, rohypnol. Ako, delikado yan. Dinudukot yung mga babae noon, tapos re-rapin. Ito ang problema nyo rito. Kasi meron ng load design, malamang, ikukumit din to. Talagang relipin yan. Kaya dinukot yan. Magkaiba. Dinukot yung babae will be a crime of abduction na kaagad or forcible abduction. Yung rape nyo will be a complex crime. Anong klaseng complex crime? Kasi kailangan mo na dukutin yung babae para ma-perform yung crime ng rape. Anong klaseng crime yun? Necessary means of committing the other. Complex crime, proper or delito, kompleho. Isa lang yung ina-absorb na rape neto. Forcible abduction with rape lang tayo. Delito kompleho yan. Tapos ito example, si Alejo, dinukot si Solesa. Nilagyan ng ng cobra yung inumin. Lalo na buhay. Nilagyan ng cobra. Energy drink nilagyan. O palakas. Ako na rin, tas nagturug-turugan si Solesa. Against Sir Will na. Gari ka ngayon. Di na lang yung tagasama, Leo. Pinilya. Layo. From Antipolo here, di na lang niya ng Pinilya. Dito siya dumaan sa taas. Dito na pala. Dumaan mo ng Teresa, Baras, Morong, Tanay, Pinilya. Lagyan ko ng mga lugar ha. From Teresa, Antipolo pala muna. Tingnan niya Teresa, ano sunod? Baras. Ano ba muna? Morong ba muna? Okay na yan, magkadikit lang naman yun eh. Morong. Tugigaraw. Alayo, ano? Tugigaraw din. Alayo naman, grabe naman doon. Parang nag-road trip naman, parang hindi naman abduction. May dalang bag. Dapat against Sir Will, ha? Diyos ka. Tapos, nandun na sila sa Tugigaraw. Ni-rape ni Aleo si Solesa ng 100 times. Parang taga. Rabbit, paspas. Ataw, no? What will be the crime? Tandaan nyo, ha? Isa lang yung ina-absorb. One complaint tayo or one charge for isang complaint natin for abduction with rape. Then another crime for multiple rapes. 99 counts na ng rape. Ang daming kaso. Okay, yan yung pag nagkasuhan. Tapos, everyone, etong abduction nyo, katulad din ng kidnapping po, ano to, transitory crime na tinatawag. Naalala nyo pa yung inaral natin yan? Pag transitory is all about places. Kasi moving eh. There are several places. Ngayon, pwedeng mag-file si Solesa kahit saang dumaan. Kasi lahat ng mga korte rito na dinaanan niya, meron sila lahat na concurrent jurisdiction. Papagitin ko na, ibig sabihin they have the same power and authority to hear and decide the case of rape kasi dumaan sa kanila. Pero pwedeng isa lang yung kumuha niya. Kunwari, pinailan dito ni Solesa. Ito, magkakaroon na tinatawag yung exclusive jurisdiction. Tatanggalin niya na with the exclusion of all other courts. Okay? Ingat ha. Paano pag maraming posisyon? Pinatuwad, pinatihaya yung term natin. Androing. Lumuhod. Lumaba. Will that be separate trade? Sabi ng Supreme Court nyo, isang rape lang yun ha. It's not position-based. Okay? Clear mo na tayo rito. Forcible abduction. Okay na.
Madali lang naman yan. Now, pag-usapan natin dito yung filing. Again, sinong offended party natin? Mahirap pag yung tatlong crime. Like mga seduction yung simple. Tsaka, ano isa nyo? Qualified. At mahirap din yung isa nyo kung titignan nyo. Itong consented abduction. What's the reason? Yung offended party natin dito is what? A minor. O, diba? Sa luma, lahat sila 12 to 18. However, ito as amended 16 to 18. 16 to 18 na. Pero, for the purpose of your board exam, we may use still 12 to 18, ha? Mahirap to kung magpa-file ng kaso kung titignan nyo. O, sino lang pwede mag-file ng kaso pag private crimes ulit? Mismong offended party lang. Dapat yung private offended party nyo rito is the minor woman. Ang hirap nito, kakasabi na natin. Kasi ang minor is not yet emancipated under the law. Meaning kasi hindi sila pwedeng pumirma-pirma. Pwede pa sila mag-file ng kaso. Ito yung tanong natin ngayon. Sabi ng batas, dapat offended party na mag-file yan. Makin, balikan ng 110 mo. Ano kanino section mo? Section ano ka? 4? Tuloy ka na ba na sa ano? Seduction, abduction mo? Basa mo yun. 4, di ba 4 yung binabasa mo kanina? Who must prosecute? No. 5 pala, 5, sorry. O, dali lang, baba ka na doon. Pagkatapos ng adultery concubinage mo, baba ka na, may makikita ka na dyan. Seduction, abduction. O, yan, sige, basahin mo. O, di ba? Ang pwede lang mag-complete talaga dito is the private offended party nyo. Ang problema, minor. O, sige pa, diretso pa. Ayun. O, pwede naman po, pero mag-ad litem kayo ulit, ha? Kapag wala yung parents. Sino? Good guardians ka, agad mo na yun. Pwede pa tumulong eh. Sino? Grandparents. Pag wala yung grandparents, auntie, uncle. Pag walang auntie, uncle, elder brothers, sisters. Hindi, pag wala na, that's the time we use the word guardians nyo. Pag nagkaroon na kayo ng guardians, paano pag wala pa yung guardians pala? Parents, patri. Doon na kayo LGU, LSWD nyo. Ngayon, ito complainant natin, pwede naman po talaga mag-initiate kahit yung minor. Wala naman po problema. Kahit minor lang yung mag-initiate ng inyong complaint. Tutulungan yan. Kayo mag-alala. Problema bata, no? Ang hirap. Now, another thing here is the word pardon. Kasi alam naman natin, pwede talagang i-pardon pag private crime. By means of marriage, o ito problema nyo ulit, pwede ba ikasal yung mga minor? O, diba? Antayin nyo muna na mag-18 above. O, doon lang pwede magpakasal. Paano ngayon yan? Ang general rule nyo ulit, binanggit ko kanina, the pardon should be made before arraignment na naman. O, paano ko si Joshua? O, habang nasa na sila, nasa hearing, 3 taon na yung hearing, yung babae naging 19 years old na. O, tapos lagi nakikita si Joshua, lagi niya kinikindatan tuwing hearing. Na in love. O, pakasal sila. Lagi niya kinikindatan. O, paano na yan? Nasa trial na, pwede pa rin ba? Wala namang problema, binanggit natin kanina yung GHI nyo. Pwede pa rin naman yun. Ang hirap na paano kung kasal na? Sino pa magiging witness mo? Wala na rin, walang bearing yung kaso. Kaya kasi sinasabi nila dapat lagi ang mag-file lang nito, dapat yung babae lang talaga. Mahirap din pag nangangailam yung magulang. See? Masyadong technical. Alam nyo, pag nag-cream pro tayo, babalikan nyo yan ulit. Ngayon, yung forcible abduction nyo, wala naman sinabing edad. Ito, welcome. Kung matanda na yung babae, pwede naman niya pangasalan talaga. May tinatawag yung Stockholm Syndrome eh. Isipin nyo, hanggang tugigaraw ba ng biyahe nila sa Luesa at ni Alejo. Pag-uusapan na nila yung mga plano nila dyan sa buhay. Oh. Dami ko ito, tagal nun. Sabi ni Ate Alejo yung pangarap niya kay Solesa. Habang nakapiring si Solesa, nakatali. Ano pa, ginawa ko na to? Kinikilig ako. Ano pa, ginawa ko na to kasi mahal na mahal kita. Hindi mo kasi ako pinapansin. Oh, di ba? Siyempre, si Solesa maaawa. Oh. Magpapakasal na yun sa Tugigaraw.
Pagdating doon. Kaya dapat na mag-complete lang din talaga. Yung pwede party, di ba? May gusto eh. Kunwari, di ba? O, pag ang nag-kidnap sa inyo, nag-abduct sa inyo si Daniel Padilla, o. O, di ba? Walang crime, putang ina. Pwede na, balik tayo dito. Kawawa, no? Okay na. Seduction, abduction. Huwag malilito ha, may pares na elemento again. Sa qualified, simple seduction, tsaka consented. Lahat sila minor. The difference, pag seduction lagi, gusto ng bata. Pag simple nga lang, meron deceit. Pag qualified, merong ascendancy. Pag consented abduction naman, gusto ng babae, nagtanan lang talaga. But a minor again, in crimes of consented, tsaka mga seduction nyo, a minor cannot give consent. Kaya may crime. Yung forcible abduction, yung talaga walang consent yan. Against the will of the woman. Pero kailangan lagi merong lewd design. Pag nawala yung lewd design, the crime could be serious illegal detention or kidnapping. Very clear naman. Kasarap. Punta natin susunod nyo. Ito muna. Acts of lasciviousness. May teen hairline kagad to dito sa crime na to. Magkamukha. Halos magkamukha talaga to. However, yung acts of lasciviousness nyo, delikado yan. 3-3, ano? Maring Sol? 336. Acts of lasciviousness. Ano ba yung mga acts na kinukonsider as lascivious? Matatanda na kayo, ha? Mga girls, huwag kayo ma-open, ha? Putang hirap pagka nagtuturo ka ng ganito. Huwag tayo magagawa, nag-trim kayo, ha? Madumi na yung ano natin, kurso. Kadumihan to. Magkamukha po sila, may thin hairline kagad po nung attempted rape. Magkamukha. Kasi ayun yung beginning bago magka-rape talaga eh. O pag nagsisexting kayo, alam nyo na to, malalaki na kayo ha. Ako kasi wala akong experience yun, nabasa ko na sa libro eh. Kayo yung meron. Yung mga ginagawa niyong foreplay, that is acts of lasciviousness. Mga before play nyo, bago mag-sex, ito lahat yung mga yun. Para ma-distinguish niya sa attempted rape. Siyempre naman, hindi naman kayo makakapag-sex kagad pag di pa wet yun. Hindi nyo mapapasok yung titi nyo, masakit yun. Di mo, voluntad? Yun ito sa akin ni voluntad kagabi to eh. Kung nagkwento sa akin, umayos ka ha. Ako inosente ako, wala akong alam ha. Ano pang pinagagagawa nyo? Unang acts of lasciviousness nyo, siyempre ito. Mga halikan muna. Laplapan. Ano pa? Bahala kayo kung anong laplapin nyo yun. Tenga, yung ilong, yung kuko sa paa. Bahala kayo. Pinedicure, no? Gamitin natin yung mga ginamit sa board exam nyo. What else? Ito. Kasama rin to. Yan, yung hugging nyo. Yung cuddle. Acts of lasciviousness yan. Di ba yung ginagawa mo na? Bago magkalampagan yan. At laplapan mo na yan. Hug mo na yan. Ano pa? Mamaya-maya na yung gumagapang na yung kamay. Parang ganito muna. The word caressing. O caress sa inyong daan-daan na pag ano ng kamay. Paggalaw. Ayan yung mga. Kinakares ka na niyan. Caressing. Ano ba? Yung iba sinisimsim yung leeg. Inaamoy yung amoy asim tsaka yung alat. Nilalaplap yung ganito, dinilibagan. Ginamit na term dito, rigabaw niya is smashing. Ayan, smash the neck. Huwag dyan, galing ako sa ROTC. Ang asim, alat ko. Diyos ko. Ano pa, nagsisimula na, pinafundle na everything. Fundling, ito yung nilalamas. Fundling, ayan, nilalamas yung dede. Malalaki na kayo, ha? Ano pa, ito pa, pwede pa to, garit. Or gariting nyo. Kinukuskus yung tite, parang frati. Ayan, kuskusan muna, syempre.
Rampage. Ayun. Yung Oscos yung titi. Lahat dito, pwede pa. Ano pa, yan. Oh, ubod na yung CR. Uboy na yung damit. Ito. Oh, fellatio. Chino pa. Fellatio. Ano pa, ito, kinain yung pepe. Anilingus. Oh, minsan kinakain yung puwet pag mahal. Analingus. Kung may ginamit na torti ka, talaga, smashing, garating, funding, kissing hand. Ayun na yung mga yon. O, ginagawa to mga foreplay muna to. In short lang, para maintindihan nyo. Yan lang ginagawa. O. Ngayon, kamukha siya ng attempted rape talaga. What's the reason here? Magkadikit silang dalawa. Pero yung attempted rape nyo, nagiging rape na yan. Attempted rape, pag pumatong na. Placing on the top. Ayan na, nagkakaroon na ng attempted rape. Pumatong na yung lalaki ba? The act of pumping. Yung babayo na. Yung kakaldag na. Ayan. Ano pa? Yung taking off the clothes. Inubaran ba? Talagang ano na intention nito? Magpe-penetrate na. Gusto nang i-penetrate yung penis. Alam niya naman dali lang. Iyan muna natin, ha? Mahirap siya kung titingnan nyo, magkamukhang magkamukha. Kamukhang kamukha. Pero ingat kayo rito sa mga tumamaya. Dahil kamukha to, minsan nagiging rape na to. Everyone, mamaya magiging sexual assault to mga to. Mamaya, ha? Titingnan, papakita ko muna sa inyo. Iba na kasi yung rape nyo, it was being classified into person na, tapos dalawa na yung classification ng rape nyo. Hindi nila sexual intercourse. Ito yung common sa sexual intercourse nyo talaga. Ito na, mag-place on the top, mag-pump na, tsaka yung taking off the clothes. Taking off, sorry, double F. Okay, clear mo na. O, paano pag may damit pa? Hindi ka naman makaka-penetrate, no? Paano pag may panty pa dinyoso? May attempted rape na ba? Pag may panty pa? O, wala pa. Anong gagawin mo sa panty? Ganun mo lang, oh. Nalapalit tayo. Nakakagaguhan. Gilid mo lang, okay na yun. Siyempre, pag may panty pa, hindi pa pwede at ano pa lang yan, ha? Hindi pa pwede mag-attempted rape. Dapat talaga i-ano. Tinake off din naman yun, eh. Yung ginilid. Kinagat mo yung panty, pinulit mo, ayun. Ganun din yun, you're taking off the clothes. Balik tayo rito. Dala, mamaya na to sa attempted niya, ha? Unahin ko muna to. Ito po, lagi po to may thin hairline. Lalo na to mga act na to. Ito mga to. This crime could be unjust vexation. Oh. Kailangan kasi pag ako pala seriousness nyo, may lewdness. Parang lewdness sa inyo rin, pero may lewdness naman dito na sinasabi. Kailangan ano talaga, may pagnanasa. Hindi porket ano, kagad, may pagnanasa kagad. Lalo na, tandaan nyo to, magiging unjust vexation yan pag ginawa in public or ginawa in a public place. Pero hindi lahat ng public place kailangan nakikita ng mga tao. Oh, sinong kilala nyo rito? Si Baron Geisler. Tuwing taping nila sa set nila, si Baron yun, nangihipo yun ng mga kataping niya. Oh, kinasuhan niya ni Jeremy Picachi. Nilamas ni Dede ni Jeremy Picachi nga. Cherry pie ba? Cherry pie pa. Oh, cherry pie. Dami nang minanyak ni Baron nyo. Ginagawa niya sarapan ng mga tao. Wala daw lewdness, sabi ng Supreme Court nyo. Pag ginawa ka sa public, nawawala tong lewdness.
Therefore, the crime is only unjust vexation. At ito madalas yung mga senaryo ni Atty. Gabaonyo. Madalas makikita nyo doon during a town fiesta. Automatically yan, anong gagawin ng tao? Yakapin niya, halik-halikan niya yung babae. Tapos sa town fiesta, automatic na yun, the crime is only unjust vexation. Nakuha nyo ba muna? Hindi rin porket public place, automatically na unjust vexation, ha? Katulad ng bus nyo. Diba yung bus, magkakaiwalay din naman yung upuan yan. Pag hindi ka nakikita ng mga tao, inipuan mo rin sa bus, that will be still acts of lasciviousness. Pag hindi nakikita ng mga tao. O di kaya ako ikaw, kunwari, si Alejo. O di nala si Sulesa dun, kaya Ate Cindy sa madilim. O yun. Acts of lasciviousness na yun kahit sa public place. Tinagay niya doon, liga rito, dito pa, dito pa. Acts of lasciviousness. Dinala yan doon sa isang CR. Acts of lasciviousness. Ini-exclude mo na yung public from the view eh. Nawawala na yung ano. May lewd design na yun. Totoo yung sinasabi Supreme Court boys. Bakit? Kaya nyo ba magsalsal dito ngayon? Huwag lang katulad ni Voluntad ha. Hindi, walang lewdness. Hindi kaya talaga. Nawawala yung lewdness pag ginawa sa public. At may isa pa nakakalito rito. Minsan naging ganito rin po. May isa senaryo dyan si Atty. Gabao na naging slander by deed. Yung babae, pinaghalikan niya, pinag-iayakap niya, tapos in-announce niya sa kanya lang tong babae na to during a town fiesta rin. Pinayaan niya yung babae sa harapan ng mga tao. That is slander by deed. Ang gusto niya na i-dishonor or i-discredit yung babae. Ayan, slander by deed. Okay na? Ingatan nyo muna yung just fixation. Papasok po tayo ng attempted rape now. Okay na ba yung just fixation nyo? Slander by deed tsaka acts of lasciviousness. Dari lang yan. Dito tayo ngayon sa rape nyo. Alam nyo naman yung rape is dalawa na lang. Pwede na lang attempted at frustrated. Ang sabi ng Supreme Court nyo, everyone, magiging consummated kagad yan. Ganong ginawa? Even the slightest penetration. Ano lang, or mere touching. Sa labia majora. Mere touching. O mere touching na lang will be considered as consummated rape na kagad. Huwag niyo kalimutan yung mga ruling natin like placing on the top, taking off the clothes. Ano pa ba? Pumping, talagang gusto na nung mag-penetrate. Doon lang kayo magkakaroon ng attempted stage nyo, yung kanina nyo rito. Ito mga to. The intention was to penetrate, pero hindi pa nakaka-penetrate. Again, wala nang frustrated rape, ha? Now, punta natin tong rape, kakaiba kasi ito. Ang rape nyo ngayon, in fact, dalawa na. Pag tinignan nyo dyan sa bagong codal nyo, nandiyon na po sa 266-A. Wala na po dyan sa chastity nyo, everyone. 266-A-B-C at -D na siya. By reason of 8353. Alam naman natin itong rape was being classified as crimes against person na. What is the main reason ba't ginawang person po? Kasi daw po, reluctant ang mga rape victim nyo. Pag sinabi nyo reluctant, takot po yung mga yan magsumbong. Reluctant ang inyong mga rape victims. Kaya ginawa tong person, hindi na po siya private crime. It is now a public crime. Meaning to say, kahit sino na po magsampa ng kaso, pwede na. It can be prosecuted de officio. Example natin, may pumunta sa istasyon nila Solesa. Sabi, ma'am, ni-rape po ako. Kaso ma'am, natatakot po ako. Pwede po ba kayong nalang mag-file ng kaso para sa akin? Yes, pwede na. Kahit yung mga police officers na lang magsampa ng kaso. It can be prosecuted de officio now. Kahit wala na po ng intervention of the offended party. Tanda na? Now, even without the intervention of the offended party, pwede na kayo file yung rape. For the reason na takot talaga yung mga biktima. Ito yung mahirap sa totoong buhay. Naku, kawawa yung mga bata. Lalo na kayo mga WASI-PC, mga WAC.
Ay, mga WAC eh. Woman Auxiliary Corps. Kaya madalas mag-aawak niyan, mga rape cases. Masalimuot. Kung alam nyo lang sa Tipolo, puro incest rape. Patay. I'll give you example. What if ganito? O, si Sol ano yun na? Maring Sol, may pumunta sa istasyon mo, kunwari polis ka na. Ma'am, nirape po ako ng tatay ko. Tatay ko, ma'am, nirape ako. Kaso ano na po, ma'am? 3 linggo na po yung nakakalipas. Kasi po natakot po ako magsumbong. Kasi sabi po ni Papa, papatay niya po kami, buong pamilya namin. O, tanungin mo na kita, Sol, pwede mo bang arestuin yung tatay? The crime was 3 weeks ago. Ano, Maring Sol? Sagot, dali. Ayuan, para intense. Huli mo ba yung tatay? Arrestin mo ba? Hindi. Kasi under the law, tama naman siya sabi ni Sol, hindi talaga pwede. Kasi we have Rule 113, Section 5. Paragraph A, B, and C. Makin, bilisan mo. Pag narinig mo na nagro-roll na tayo, magbukas ka na agad na rules of court. Dala, Sol, di pa tayo tapos, Sol. Okay, basahin mo, Sol. Dali, kunin mo. Rule 113, Section 5, Paragraph A, B, and C. Kunin mo, ikaw magbasa. O, pwede nyo rin naman na-arrestuin yung tao pag ganito. Pag may warrant, unang-una, general rule yan, at ganito, warrantless arrest. Sige, Sol. A, B, and C. When in his presence, the person to be arrested is actually committing or is attempting to O, tinatawag niya yung praglante, delicto arrest. Ayun yung nakumit sa press. Nakumit pa sa presses mo? O, hindi naman. O, paragraph B. When an offense has been committed and he has probable cause to believe, based on personal knowledge from facts or circumstances, that the person to be arrested has committed. O, may personal knowledge ka pa. Tsaka, is the crime has just been committed? 3 weeks ago na yun. 24 hours na dapat yan, unless continuing crime yan. O, third. And when the person to be arrested is a prisoner who has escaped, Escapee ba yung tatay? Hindi rin naman. Anong gagawin mo ngayon, Solesa? Alam mo, pag nalaman nyo, tas ni regular filing yan eh. Pag nalaman yan nung tatay na nag-regular filing yan, nako, bakit tuloy niya yung promise niya? Tandaan nyo to, a drowning man will drown another man. Alam niyo kasabihin na yan? Pag nalulunod na yung tao, nalulunod pa ng iba yan. Hatakin niya pababa lahat yun. May mga spirit niya. Kung papatayin niya yung buong pamilya, so hindi ka nakatulong. Ano gagawin mo? Ito ha, tandaan nyo to. You instruct the minor, yung babaeng ni rape. Instruct nyo na punta CR. Tapos kalkalin niya yung puwerta niya. Parang papinger nyo ba? Pero just sabihin mag-finger ha. Sabihin mo, iha, kasi kailangan ikaw muna sumuri dyan sa mo. Sundutin mo mga maraming beses para may makapalang. Ganun lang yung kunwari instruction nyo. Anong purpose nun, Sol? Magiging fresh yung laceration. The crime has just been committed. Yung masarap balatan nyo, arestuin nyo kagad. Magikin nyo yung papel. Tailing yung pag-rape yan. Arestuin nyo kagad yun. Puta, nagwawalang nga yung mga ganyan. Oo, puta, magikin nyo na lang yung medical legal report. Kaibigan nyo rin yung mga doktor naman. Mamang fresh yung laceration, diba? Mahirap kasi, lalo yung mga bata, ito yung term nga kaya ang ginawang person yun. Napaka-reluctant na mga biktima. Gawan nyo ng paraan. Lalo pag rape yan talaga. Now, there are 2 kinds of rape muna, everyone. Ito na po ang makikita nyo sa board exam, hindi na lang po rape. Instead, makikita nyo yung sexual intercourse. At yung inyong sexual assault. Yan na lang ang makikita nyo. Ito yung pinakakilala talaga. Rape by sexual intercourse. Paano ba magiging rape by sexual intercourse muna? Yung babae rito, talaga tandaan nyo, walang consent. Number 1 naman to. Or against her will. Ano pa? Siyempre, pag against her will, pwede ka mag-employ ng mga violence.
force, or intimidation. You can use those one, threats, bahala kayo. Or the other term is the woman is otherwise unconscious. Walang alam. Or deprived of reason. Like yung mga baliw. Huwag kayo titira ng baliw, rape yun. Deprived of reasons. Ayun yung makikita nyo talagang rape. O yung unconscious nyo, ito yung madalas. Naku, ang dami nito. Laging inuman. Laging pinupusto ni Piskal Nohara. Madalas yung rape natin sa inuman. Automatic yan. Yung pag may alak, may balak. Ito kasi mga babae sama-sama pa. Alam nila mag-isa lang eh. Tungaw-tungaw din. O, paano yan pag sulesa? May nag-report ulit sa inyo nun. Ma'am, pag-gising ko po eh. Nirip po ako. Pero alam ko po nire-rape nila ako, hindi lang po ako makapalagpatay. Hindi na unconscious yun. Naalala niyo pa si Upsleep? Diba? Si Upsleep yung inalaw niya yung kaibigan niya. Yung nag-thank you. O, tulungan niyo ulit, rape pa rin yan. Sabihin niyo, instruct niyo ulit yung babae, wala kang alam, basta masakit na yung puwerta mo pag-gising. Kami nang bahala dyan. Ayun lang yun. Tulungan niyo, rape yan is rape is rape. Hindi pwede yan. Dali lang. So ito yung rape na commonly nakilala talaga. Madali lang yung sexual intercourse. Ang problema ng mga last word exam, pinalitan ni Atty. Gabaw, this is the word. Coition. Or yung word yung coitus. Sexual intercourse yan. What else? Copulation. Yung mga word na yun, pag nakita nyo, sexual intercourse. Sexual assault. Hindi na tayo sexual assault, madali na yung sexual intercourse nyo. Ito ang pampalito talaga yung sexual assault nyo. Dalawa po ang klase rin na sexual assault nyo. Una mababasa nyo dyan yung penis, tsaka yung object or instrument. Paring Sol, pakitingin niya. Diyan ba ito 66-A? Diyan ba? Ibaba mo, yung second, sexual assault, makita mo yun. By any person who under any of the circumstances named, paragraph 1 hereof shall commit an act of sexual assault by inserting his penis into another person. Everyone, penis muna. Yung pangalawa? Or, object or? Anal or object into the genital Or instrument. Ayan. Everyone, ito na lang focus nyo muna. Mahirap kasi ito. Nakakalito talaga to. Yung penis, dapat may pasukan. Pag pinasok po sa vagina yan, aakyat kayo sa taas ulit. That will be rape by sexual intercourse. Ibig sabihin, ibang butas yung papasukan dapat neto. Anong butas, tol? Binagit dyan. By entering his penis? mouth or anal or anal. Inaw. Mouth. Or? Dapat dito sa butas na to. O, sa bibig, tsaka sa puwit. Anong tawag nyo rito? Ito yung sinasabi ko. Tingnan nyo yung word na to. Kaya dito na mapupunta to. That's fellatio. Kuha ba muna? Fellatio. Mag-iiba yung instances. O, makinig kayo maigi. O, example, si Dinyoso tulog. Yung pinrank na hotdog, pero totoong hotdog yung pinasok. Kuha pa rin sa Facebook. O, si Harley, ginanon yung titi niya kay Dinyoso. Tulog sa bangs. Pinasok sa bunganga. O, what is the crime committed? Sexual assault. Rape by sexual assault. Kakasuhan natin sino? Si Harley. Eh, paano ko si Dinyoso chinupa? Habang tulog naman, baliktad. O, si Harley ginapag at chinupa niya ngayon si Harley. What's the crime committed? By Dinyoso. Yun yung acts of lasciviousness nyo. Nagigets nyo? Kaya sabi sa inyo, somehow, nagiging sexual assault yun. Nagigets mo muna? Okay, nagkakititiyan.
Ito dapat winersa. Ibig sabihin, may maton na bakla, gusto niya ipatsupa yung titi niya. Oh. Wala problema kahit babae or lalaki to. Tandaan nyo, dito nagkaroon ng praise that it could be committed to a man, or to a man, to another man, or woman to woman, to a man to a woman, or woman to man, vice versa na lahat. Pwedeng ganun-ganun ninyo, napahala na kayong linya nyo. Kung dito rin lang, dito rin lang. Man to man, woman to woman, man to woman, woman to man. Nagets nyo? Oh, like yung ginawa ni Harley, pinasubo niya yung titi niya. That's man to man. Okay, paano naman si Harley habang tulog naman si Maki, no? Nilagay sa bibig. Ayok. Hindi rin siya. That is still rape by sexual assault. Nakuha niyo, wala na siyang gender base. Oh, eto, kilala niyo to, gumagawa nito mga to. Yung mga gay. Oh, diba? O, pinasok yung titi sa puwet. Ano tawag nyo doon? Sodomy. Paghugot mo, diba may buto ng kamatis? Hindi na tunaw. Sobrang dumi pala tanda. Sodomy. May peanut butter. Diba? Sino madalas gumagawa niya? Mga bading din. Huwag kayong ma-openda. Okay lang yan. Hindi nyo so mag-ma-openda. Okay lang yan, welcome lang ka sa PNP. Ako, kung alam nyo lang, si Madam Barcelona, I think Lieutenant Colonel, nakilala nyo? Yung transgender na PNP, kadete na PNP, pakita ko sa inyo, para si Dinyoso hindi panginaan ng loob. Baka hindi nyo pakilala eh. Dati nasa PPO natin to sa Rizal, si Madam Barcelona. O yan, si Madam. Alam ko, Lieutenant Colonel na to ngayon. O yan po siya dati, o kadete ng PNP, yun o. O ngayon, babae na si Madam. O tinatanggap na ng PNP, yan, wala nang problema po. Transgender si Madam. Diba? O nandito yung dati, bossing nila, Sir Texon yung isang Texan yung investigador. Nakakinuman namin yan. Nakakapaos. Takot si Madam. Balik tayo. Ha? Hindi naman narinig yun. Balik tayo. Ngayon na yan, madalas, sila Dinyoso yan. Oh. Anal, sodomy. Paano pag gusto? Kunwari baliktad natin. Kunwari, itong si Harley, pinasok niya yung titi niya sa puwet ni Dinyoso. Anong crime? Sexual assault, right? Paano kung si si Dinyoso, pinatungan niya si Harley? What will be the crime now? Acts of lasciviousness pa rin. Nakakuha niyo. Nag-iiba. Clear tayo rito, ha? 2 butas lang pwede po pasukan, ha? Mouth and anal. Tingnan niyo tong object or instrument. Saan dapat ipasok to? Specific yung butas yan. Everyone, mag-codal kayo. Tumingin sa akin. Nandyan niya nakasulat. Okay, paano pag pinasok yung talong sa bibig? Talong na gulay, ha? Is there a crime? Kahit nga ipasok mo yung daliri mo dyan, eh. Wala namang crime yun. Saan dapat ipasok na butas? Sa anal ulit, tsaka saan? Tingnan nyo, naging general dito yung genital mo. Supposedly, yung genital na kilala natin may butas is vagina. Vaginal orifice dapat. Supposedly, ha? Ngayon yung genital na kilala. Kasi genital is could be yung titi tsaka yung pepe. General yan pag word na genital. Madali lang. Object or instrument. Nako, ito yung mga yan. Katulad ni Maki, na yan. Si Mami. Ano yun? Mami Minger. Kasama po yung parts ng body as an object or instrument. Hindi lang to kahit kasama po yung mga yan. Finger o di kayong dila ni yung tongue. Like yung tinatawag yung cunnilingus. Nalala pa? Cunnilingus. Hindi, everyone, ha? Yung object talaga, okay lang naman yan eh. Anything na pinasok dito sa 2 butas.
O pinya, pinasok sa media. Pinya. Ayan. Bahala kayo anong pasok nyo. Bote ng beer. Bahala kayo. Basta pinasok mo doon sa dalawang butas, sa anal at genital, there will be a sexual assault. Madali naman finger. O yun, ginagawa madalas ng mga tombi natin dyan. O tsaka itong cunnilingus. O ingatan ha. Cunnilingus. Ano ba? Pwede pa analingus. Pinasok mo yung dila mo sa puwet, tsaka doon sa vaginal. No. Any object or instrument na yan. Basta doon dapat ipapasok, ha? O, paano pag yung object or instrument pinasok sa bunganga? Will there be a crime? O, wala nang crime na sexual assault nyo. Ano pwede maging crime? Ginaganon-ganon yung bibig mo kung ano pinapasok. Acts of lasciviousness ulit. Hawa nyo? Ang pinasok yung daliri sa bago ko, ano gusto pag alat nun, putakin. Pedicure, no? Ngayon, paano kung ganito? Set an example. O, si Dinyoso, pumunta ng Thailand. Sawadi ka. Parang yun ang mangyayari doon sa Thailand. Nagpa-transgender. Pinalitan niya yung kanyang penis. Ginawa ngayong vagina. Peke na, hindi vagina yun. Ano pa rin lang yun. O ngayon, nirip ni Harley si transgender na Dinyoso. Will the crime? What will be the crime? Sige nga. Sexual assault or yung sexual intercourse. Yung penis niya, pinasok niya doon sa peking pepe ni Dinyoso. Oh. Oh, everyone, sexual assault pa rin. General to, genitals. Kasama yung fake vagina niya dyan. Even fake, trans. Nakuha na? Yung penis will be considered as an object or instrument. Nakuha? O, madali lang yan. Okay, papalito, ha? Tandaan nyo lang yung mga ginagawa ng mga bakla at tombi natin. Okay na yan. Those are the crime of rape nyo. Now, sabi dito again, public crime na. Hindi na lang po private offended party ang pwedeng mag-file. Kahit sino na pwede na. Ay, speaking pala, meron pa kayong ganitong rape. Kalimutan. Ito yung putakina ni senator nyo, isa yung maingay na nakaraan. Pag gusto niya daw kumantot, kakantot daw siya. Wala siya pakiram sa babae. Isang senador kayo, number 1, yung binoto nyo. Alahala kayo. Ay, tartado yung pag ayaw din ng asawa, mayroon pong marital rape.